Magandang araw po sa atin lahat. Atin pong alamin kung bakit po ang sinasabi ng scripture ay let us have grace. Kasi po the doctrine of serving God acceptably is under grace. Atin pong alamin dito sa scripture mula sa Hebrews chapter 12 verse 28 and 29. Ang ginagamit ko po kasing version ay NIV or New International Version. Basahin po natin. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe. For our God is a consuming fire. Atin din pong basahin dito sa New King James Translation. Wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved. Let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. For our God is a consuming fire. Sabi po dyan na, therefore since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, ito ay tumutukoy sa hindi matitinag, walang hanggang kaharian ng ating Ama, na atin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. This kingdom is not something we earned or build po. Ngunit isang kaloob na malayang ibinigay sa pamamagitan ng grace o biyaya. At sabi po dyan na, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe. Dahil sa katiwasayan at pananatili ng kahariang ito, tayo ay tinawag upang sambahin ang Diyos ng may malalim na paggalang at sindak or godly fear. Ito ay hindi sa pilitan o legalistikong pagsamba, kundi isang tugon ng pasasalamat at pagpapahalaga sa kalooban ng Diyos. Ang ibig sabihin po ng reverence is paggalang sa ating Panginoong Hesus, at ang awe or godly fear, meaning po nito is respect and honoring God or recognizing the greatness and authority of God. Tapos yung sabi niya dyan sa verse 9 na for our God is a consuming fire. Ang ibig sabihin po nito, ito po ay nagbibigay diin sa kapangyarihan at kabanalan ng ating Panginoon. Ito po ay nagsisilbing paalala na habang ang biyaya ng ating Ama ay sagana, siya rin ay isang apoy na tumutupok sa anumang bagay na sumasalungat sa Kanya. Ang ating pagsamba ay dapat na tunay at taus-puso po na sumasalamin sa isang tunay na pag-unawa sa nature ng ating Panginoong may likha. Salamat po.